Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with evidence. Ito na ang hinihintay ni Rodante Marcoleta. Ito na ang landslide. Ito na ang pagpanalo, sure win sa pagkasenador sa 2025 midterm election itong si Rodante Marcoleta. Si Pangulong Duterte na ang nag-endorso sa kanya. Knowing napaka-powerful ni Pangulong Duterte, knowing ang mga solid DDS ay talagang kung ano ang sasabihin ni Pangulong Duterte ay they follow, 'di ba? Kagaya din ng mga BBM loyalista, 'di ba? Kung ano ang sasabihin ni BBM, they follow. So mas maraming mga DDS, lalo na ang OFW. Even though na inendorso na ni Pangulong Duterte si Marcoleta, ramdam din na ng mga tao, ramdam din ng mga supporters na Marcoleta na talagang mananalo siya this midterm election. Malayo pa nga ang election pero mabango nga ang pangalan ni Rodante Marcoleta. Kasi nakikita nila na siya lang ang tanging nagdepensa. Siya lang ang tanging may alam na kongresista. Di ba mga kabibig, nagdepensa kay VP Sara Duterte. Ngayon ay talagang nakuha niya ang endorso ni Pangulong Duterte. O ikaw, napanood mo ba kung paano dinescribe ni Pangulong Duterte si Marcoleta? Kung gaano niya inendorso, gaano, at bakit niya inendorso si Rodante Marcoleta? O heto kabibig para sa mga DDS dyan, kailangan ninyong malaman na merong unang senador na inendorso si Pangulong Duterte. In fairness may mga PDP laban na nag-file ng COC. Pero mga kabibig si Marcoleta ang unang inendorso ni Pangulong Duterte. Take note, hindi member sa PDP laban si Marcoleta pero talagang inendorso ito ni Pangulong Duterte. So it means pag inendorso ka ni Pangulong Duterte, merong nakitang maganda si Pangulong Duterte sa'yo. Okay, let's watch this video Ngayon si Marcoleta, ano natin, nasa line up siya ng PDP ba? O are you supporting him? PDP is my partner. Marcoleta, susuportahan ko yan. Mahusay, mabait, ang yes the integrity. Botohan ninyo si Marcoleta. See? Kung hindi mo ito kampanya, pero kung nandiyan na yan siya, I'm asking everybody who's listening now, abot na to Luzon, botohan ninyo si Marcoleta kasi mo. Again. Pakinggan ulit natin Nasa line up siya ng PDP ba? O are you supporting him? PDP is my partner. Marcoleta, susuportahan ko yan. Mahusay, mabait, ang yes the integrity. Botohan ninyo si Marcoleta. Kung hindi mo ito kampanya, pero kung nandiyan na yan siya, I'm asking everybody who's listening now, abot na to Luzon, botohan ninyo si Marcoleta kasi mo. Si mga kabibig, sinabi ni Digong na butuhan si Marcoleta. O sure win na ito si Marcoleta. Sure win na. Lalo na sa KOJC, lalo na sa mga DDS, number 1 si Marcoleta sa balota. O paano yan Sabihin na, iba talaga pag si Duterte ang mag-endorso. Oo. 'Di ba? Try to compare. Si BBM mag-endorso sa kanyang senatorial slate. Mostly ang mga komento, zero, inodoro, wag botohan, never again, no more Marcos. Pero ito, si Digong ang nagsabi, iba ang epekto ng mga tao. Iba ang karisma ni Pangulong Duterte. Naku Marcoleta, swerte mo talaga. Kasi nakita ni Pangulong Duterte kung anong klaseng politiko ka.
matalino, may paninindigan, alam kung ano ang ginagawa. Di ba mga kabibig? Congratulations kay Rodante Marcoleta, mga kabibig, na talagang hangang-hanga si Pangulong Duterte sa iyo. And I'm sure marami ang makaka-relate. I've always admired Rodante Marcoleta. Let us make him win big time. Oh. Si Marcoleta for Senator, number 1 yan sa puso namin. O, tingnan nyo mga kabibig, ha? Ito yung mga komento. Wala talagang, walang mga tawag dito, mga negatibong komento ang nabasa ko. Super yes po, Mr. President. Me and my family and relatives, ikakampanya ko yan si Marcoleta. Yes, Marcoleta for Senator. Yes, Tatay Diggs, we DDS will follow what you said kasi we know na mahusay at may paninindigan si Congressman Marcoleta. We will support and vote Rodante Marcoleta. See? Kabibig, grabe ang suporta, ha? Grabe din ang, even though, for example, huli nang mag-endorse si Pangulong Duterte kay Marcoleta, pero grabe din ang suporta ng mga netizen. First senator ang inendorso ni Pangulong Duterte. It's making a history. Wala pang ang eleksyon, pero nasa bibig na ni Pangulong Duterte si Marcoleta. So yun, kabibig, napakaswerte ni Marcoleta, no? Napakaswerte niya kasi ang tawag dito, nagustuhan siya. Nakita ni Pangulong Duterte kung ano ang kaya niyang gawin para sa bayan. 'Di ba, mga kabibig? So speaking of Marcoleta, meron ding isa na hanga-hanga din kay Marcoleta. Itong si Attorney Vic Rodriguez, mga kabibig. Even though Attorney Vic Rodriguez is planning to run for senator, I think so, under Maisog yata, pero hangang-hanga din siya kay Marcoleta. So merong interview si Attorney Vic Rodriguez tungkol kay Marcoleta. Ang daming hanga kay Marcoleta. Ikaw, kabibig, hangang-hanga ka ba kay Marcoleta? So ito nga, manood tayo sa interview ni Attorney Vic Rodriguez and paano siya humanga kay kay Marcoleta, Rodante Marcoleta, okay? Listen to this. Okay, ito na, kabibig. Okay. Kaya ni Dante Marcoleta sa Kongreso, I don't think they will be able to do what they're doing with such impunity. I'm not endorsing Dante, but he's my friend. Should he file for senator, by all means, I will campaign, not just vote for Dante Marcoleta. People like him, we need the Senate. Correct. Congressman Dante. Sabi nyo nga ngayon, si Congressman Marcoleta, maganda pong ehemplo ng masasabi natin talagang maprinsipyo at Based on my personal assessment of him. Yes. I know him, he's my friend, and yung pinakikita niya lately, talaga namang maisog. Maisog talaga. May paninindigan, matapang. Matapang siya. Hindi siya nagsasalita para lang salita. Ako, personally, that's how I look at Dante. I am begging the Filipino people, let us put credible people in the Senate and Correct. the House of Representatives. Nakikiusap ako sa sambayan ng Pilipino na huwag nating hayaan na hindi magkaroon ng at the very least effective opposition if we cannot have a dominant opposition at the moment. Correct. As for yung aking tugon, hindi ho ako gumagawa ng senaryo. Yun ay ang aking vision, yun ang aking aspiration, yun ang aking pakiusap sa bawat Pilipino na huwag nating hayaan na makontrol ang both houses ng Kongreso. Because that is a very, very, very dangerous proposition. Correct. Council, yes, I am Marlon Purificacion from Third Place Studio, yung Happy Network sa YouTube channel. First question, bago yung follow-up sa inquiry kanina ni Belia. Senator Vic, are you running for the Senate? Marami nagtatanong yan. Marami nag-text dito, mga media friends natin. Sorry to interrupt. Marami nag-text dito sa Facebook Live. Ako din ha, susuportahan ko si Marcoleta, si Attorney Vic Rodriguez, si Bongo, si Bato. So far, ito pa yung nakikita kong may kakayahan
ipagpatuloy nila yung legacy ni Pangulong Duterte. We're looking sa isang tao kasi nagustuhan natin yung legasiya ni Pangulong Duterte. So sino ba mga politikong ito na pwedeng ipagpatuloy ang legasiya, na pwedeng magkaroon tayo ng magandang gobyerno na hindi puro lang mga pasarap, paupo-upo dyan, at kailangan natin ng mga politikong hindi aawayan si BP Sara. Uy, di ba? Let's continue. Vic Rodriguez, kung tatakbo siya senador, I will vote for him. Zoom asking, is Attorney Vic planning to run to help create the scenario of an effective opposition? I am not trying to create the scenario to have an effective opposition. It is an aspiration. It is a dream. Regardless of who the administration or the president is. In a democracy, hindi pwedeng nagsisiping lahat sapagkat mawawalan talaga ng balanse. And that is a very, very dangerous precedent. So, it is not me trying to create a scenario to have an effective opposition. I am begging the Filipino people, let us put credible people in the Senate and in the House of Representatives. Nakikiusap ako sa sambayan ng Pilipino na huwag nating hayaan na hindi magkaroon ng at the very least effective opposition if we cannot have a dominant opposition at the moment. As for yung aking tugon, hindi ko ako gumagawa ng sinabi. Yun ay ang aking vision, yun ang aking aspiration, yun ang aking pakiusap sa bawat Pilipino na huwag nating hayaan na makontrol ang both houses ng Kongreso. Tama, mga kabibig. So, this time is ramdam natin na may nagkukontrol both houses sa Kongreso, sa Senado. Yung parang yung naramdaman natin na lahat ng tao galit kay Duterte. Lahat ng tao galit kay VP Sara. Lahat ng tao nagpaplano na i-impeach si VP Sara. Hindi naman robot si VP Sara na hindi mararamdaman yung kung ano ang ipinararamdam ng mga tao sa houses. 'Di ba? So maganda itong nakita ni Atty. Vic Rodriguez na sana tayong mga botante maging intelligent tayo sa pagpili ng mga politiko at tingnan natin ba kung gaano sila kagaling na hindi lang puro pasipsip, hindi lang puro kailangan na kahit may pinagalaban sila, lulukin na lang yung pride nila kasi gusto nilang maging sip-sip sa Pangulo, kung ganun, di ba? Because that is a very, very, very dangerous proposition. Will you include yourself in the possibility now? Maraming nagtatanong, will you include yourself in the possible effective opposition na you are aspiring for? Maraming nagtatanong dito, pakitanong kay Attorney Vic, if he is running. Ito, may isang journalist. Please ask Attorney Vic if he is running for senator because we don't want just clowns and actors and others, comedians lang daw. We need an intelligent lawyer like him. Sabi nung isang journalist or fan mo. And several people asking. I'm not oblivious to the questions, to the request, to the plea for me to consider leading the charge and consider running for the Senate. I am considering, but I have yet to make the final decision on whether... I think naka-decision na siya. While I know we're already midstream of the filing today or so, over 4 na. What is the deadline? October 8. October 8. So, midstream tayo, meron pang natitirang 4 na araw. I'm still in the process of consulting well-meaning people. Papakinggan ko lang din yung kanilang views and thoughts and feel whether the Filipino people are already or ready to have a candidate in a campaign minus the wherewithals of a national campaign, the logistics, the funding, which incidentally I will also discuss during my last meeting with President Duterte. And we both agreed I think if there is really we cannot be oblivious to the request, but let's see, meron pa namang ilang araw na
na pag-isipang mabuti dahil hindi madaling desisyon. Correct. Yes. Thank you very much. So, Anong napag-usapan niyo ni Mayor Baste Duterte nung nagpunta kayo ng Yes. Davao? And kasama ba sa napag-usapan yung dalawa na dalawa kayong tatakbo sa midterm elections? Si Mayor Baste is a very, very good material to run for senator. But he is the mayor of Davao City, and from our conversation then, I think he is inclined to run for re-election, but not totally closing the door for a potential senatorial run. And I think even his party, I very well told Mayor Baste that I think he is one of the future of his party, the PDP party. And I dare to say, he is also one of the, that you can see in the horizon, the future of Philippine politics. So it's up to him. Again, I cannot speak on behalf of Mayor Baste, pero yun ang aming napag-usapan na Marlon. Hello, George Boyd for Manila Story. So, sir, you were saying kanina about yung credible opposition. So, what's your ideal, or if do you have anyone who are credible opposition, or if not, what's the ideal credible opposition for that? Look at it this way. He is my friend. He is my friend. Imagine lang ninyo, mga kababayan. Kung meron lang 3-4 pa, nakagaya ni Dante Marcoleta sa Kongreso. Correct. I don't think they will be able to do what they're doing with such impunity. Correct. I'm not endorsing Dante, but he's my friend. Should he file for senator, by all means, I will campaign, not just vote for Dante Marcoleta. People like him, we need the Senate. the congressman, Congressman Yes. Dante. So that's my, but yan yung sinasabi ko, that's what I am pushing for, and promoting and campaigning. Let's put, hindi natin kayang abutin yung dominant opposition. At least a credible and effective opposition who can articulate Correct. yung mga issues Articulate ng bayan. talaga. Hindi yung pang sariling interest lang. Correct. Agree. Thank you. May tanong dito, si Cathy. Pag-isip lang po eh. Cathy Cruz po from DZEC sa Langapi Katipunan and tuklasinante.net. Gusto ko lang din puntahan yan, sir, kasi ako po ay isang talagang botante ever since na nagsimula po akong bumoto hanggang ngayon. Nakakalungkot po kasing isipin na sa mga nakahanay po na gustong tumakbo, wala pong mapili ang taong bayan. Diba? Totoo naman po yun. At sabi nyo nga ngayon, si Congressman Marcoleta, maganda pong iheplo na masasabi natin talagang maprinsipyo at ano. Based on my personal assessment of him, Yes. I know him, he's my friend, and yung pinakikita niya lately, talaga namang maisog, brave, may paninindigan, matapang, and hindi siya nagsasalita para lang salita. Correct. Ibig sabihin ng maisog, sorry. Maisog is brave. 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 Yes. So, Bisaya pala yan. nakikita ako personally, that's how I look at Dante. Pero among other na nandiyan ngayon, na nakapwesto po ngayon, nakaposisyon at nagpapahiwatig na gusto nila tumakbo. Pero pa po ba kayo na pwedeng i-endorse sa tao? Kasi I'm sure marami pong mga sumusuporta po sa inyo na tinitignan po kung sino rin po yung susuportahan ninyo at posible na yun din yung suporta ng tao bayan. I think, just like you, I also have to be patient and wait until the last day of the filing. And let's see kung sino yung full cast of those who will be aspiring to be senator. Oh, okay. So far, ang gusto ni Atty. Vic Rodriguez ay si Rodante Marcoleta. At least, diba? Sabi ni Atty. Vic na yung may knowledge, yung alam kung ano ang pwedeng italak niya, hindi lang puro talak, pero wala namang laman ng utak, diba? So ito na, confirm mga kabibig. Si Atty. Vic Rodriguez ay tatakbong senador, mga kabibig. Yes. For the men and women in black of Maisog, our senator is Atty. Vic Rodriguez. So yan, nagtaas na ng kamay si Atty. Vic Rodriguez at tatakbo siyang senador. Confirm na yan, mga kabibig. At susuportahan natin si Atty. Vic Rodriguez naman dyan, di ba? Alam ko naman na excited kayo sa kanya. So, suportahan natin at pumiliin tayo. So far ito muna ang aking mga senador. So far, Rodante Marcoleta,
Bongo talaga kasi because of Malasakit Center. Gusto ko talaga yung Malasakit Center ni Bongo. Tapos si Attorney Vic Rodriguez, gusto ko siya, may paninindigan. Maganda ang team up nila ni Rodante Marcoleta. Sino pa ba ha? Bato de la Rosa. Kailangan natin si Bato de la Rosa sa Senado din. Para Team Duterte is working, di ba? So far yun pa lang muna yung 4 na iboboto ko for the upcoming midterm election. So yun lang kabibig, baka parehas tayo ng mga iniisip at gustong botohan, pero baka magbago ito later on kasi we need to masid-masid, we need to find out more. Baka nagkamali tayo, so mahirap nang mabutol. So yun lang po mga kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video para mga ladies. Trending news na ating pag-uusapan kasi malapit ang eleksyon at kailangan natin bubusihin ang bawat politikong tumatakbo kasi bawal ang budol. Bye everyone, see you next time. Mahirap mabudol, no?